Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Site1. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon ay araw ng Sabado at nandito po tayo sa bahay at nandito ako sa aming store kung saan tambakan namin ng mga gamit na hindi na namin ginagamit. So guys, bago po tayo magkwentuhan ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at kamusta na kayo? Sana ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan katulad ko. Anyway guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol kay Nanay Ansing at kay Daddy Frankie dahil nakakagigil na naman itong si Nanay Ansing at yun na nga, yung minsan guys naiisip ko para kasing minsan 'di ba sa mga body language ni Nanay Ansing ay ako kasi parang nakikita ko na yung mga parang fantasy na tinatawag. Iniisip ko dati na si Nanay Ansing hindi mapagkakatiwalaan. So ito na nga guys ang nangyari at sobrang na-stress talaga si Daddy Frankie kanina based doon sa videos na napanood ko ay sobrang na-stress si Daddy Frankie. At itong si Nanay Ansing ay kinuha pala yung hollow blocks na gagamitin doon sa bahay ni Kuya Oliver at bukod sa hollow blocks ay pati simento. Ngayon guys, ito lang ang masasabi ko talaga. Tama lang pala si Kuya JJ sa mga pagpipigil niya kay Daddy Frankie na wag doon sa tabi ni Nanay Ansing at may posibilidad nga na pagdating ng panahon ay aangkinin nyo ni Nanay Ansing dahil ang sasabihin niya ni Nanay Ansing, bakit ako ang nag-alaga kay Oliver? Oh, 'di ba guys? So kaya naiintindihan ko si Kuya JJ kung bakit ayaw niya talagang ilagay ang bahay ni Kuya Oliver na malapit kay Nanay Ansing. Napaka-against niya talaga na ilapit sa bahay ni Nanay Ansing ang bahay ni Kuya Oliver. So, ito si Nanay Ansing may bastos at walang utang na loob. Pwede kong sabihin na walang utang na loob. Alam nyo ba guys kung bakit? Kung hindi dahil kay Daddy Frankie, hindi rin naman siya makikilala ng mga nag-sponsor sa kanya ng Hero. At yung nagbigay sa kanya ng baboy. So, dahil kay Daddy Frankie ay nabigyan siya ng baboy, napalitan yung Hero ng kanyang bahay na sabi nga ni Daddy Frankie ay butas-butas na at minsan binibigyan pa siya ni Daddy Frankie ng pera, 'di ba? Dati guys, kapag pumunta doon si Nanay Ansing, binibigyan si Nanay Ansing ni Daddy Frankie ng pera. So lahat ng 'yun ay hindi parang baliwala kay Nanay Ansing, tulungan mo man siya o hindi, baliwala 'yun sa kanya. Kasi tingnan mo nga si Daddy Frankie ay pangbabastos yun yung ginawa ni Nanay Ansing kanina, yung sabihan ni Nanay Ansing si Daddy Frankie na ano bang tawag doon sa sinabi, nakalimutan ko na. Pero anyway guys, ipi-play natin yung konting video ni Daddy Frankie. Maka-play tayo para mapakinggan talaga natin. At ito guys, ipi-play natin. Ayan, ipi-play natin guys para makita natin. Pakinggan muna natin guys. Ng hollow block? Oo, Daddy Frankie, kinuha ko to doon. Kasi akala ko hindi mo na itutuloy yung bahay. Bakit naman? Hinakot ko na. Di ba sabi mo hindi mo na itutuloy? Hindi pa naman sigurado at Ansing eh. Pinag-uusapan pa lang naman natin eh. Pati simento. Oh? Pati simento? Galing yan doon? Oo, Daddy Frankie. Pero yung ganitong nangyayari, nakakagalit po, nakakainis po. Kaya yung bahay ko nang itutuloy ko sana eh. Oo, sanggala talaga, nakakainit na. Para di ka magalit sulit ko na. Para hindi ka na magnawa-nawa. Ito sulit ka talaga. Para tumigil ka lang na. Mabait akong tao, pero pag ganito ang sitwasyon, ibang usapan na to. Hindi nakakatuwa, nakaka-high blood, baka dito ako mamatay. Daddy Frankie.
O di ba guys, biruin mo, pagsabihan si Daddy Frankie na ngawa-ngawa, di ba? Pangbabastos yun, walang respeto sa taong tumutulong sa kanyang kapatid. Sa taong nagbigay, nakilala si Nanay Ansing dahil kay Daddy Frankie. Napalitan yung kanyang yirong butas-butas. Grabe talaga guys, grabe. Oh, kaya nga, never akong sumang-ayon sa mga ginagawa ni Nanay Ansing. Never akong sumang-ayon sa kanya. Sumasang-ayon ako kay Kuya JJ. Oo. Dahil alam ko na alam ni Kuya JJ ang karakas ni Nanay Ansing. Hindi talaga siya guys mapagkakatiwalaan. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Yan pa lang nga pinag-interesan niya na. Palusot niya lang yun na, kala mo hindi mo itutuloy. Alimbawa na lang guys, hindi ituloy ni Daddy Frankie. Huwag mong pakialaman yung doon. Kung gusto mo man kunin, ay tawagan si Daddy Frankie at magpaalam. Diba guys? Kung talagang may respeto pa siyang natitira kay Daddy Frankie, tawagan niya si Daddy Frankie at magtanong siya, Daddy Frankie, total hindi mo naman na maipapagpatuloy yung pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. Ano kaya kung kunin ko na lang yung mga hollow blocks at yung simento doon para hindi naman masayang. Kasi nga, ang sabi ni Daddy Frankie, di ba guys, pipilitin niyang maayos para maipagpatuloy ang pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. Di ba? Yun ang sabi ni Daddy Frankie kay Nanay Ansing at doon kay Foreman nung una pa lang. Ito si Nanay Ansing parang katwiran na lang yun, kunwari lang ganyan, keso mabasa, keso masira yung tsaka kung wala siyang interest, hindi dapat yung tinatakpan ni Nanay Ansing yung hollow blocks at saka yung simento. Dapat hindi niya yun tinakpan. Pero dahil sa tinakpan niya, ibig sabihin lang nun, ay talagang nagka-interest siya doon sa materialis, doon sa simento at saka sa hollow blocks. So, tsaka nakakabwisit yung ganun, yung bang tinutulungan na yung kapatid niya na mapaayos, pero ganun pa yung sinasabi ni Nanay Ansing. Biruin mo yung kuda ba yun? So, nakakainital. Kaya, hindi rin natin masisisi si Daddy Frankie kung bakit tumaas yung kanyang boses. Natural yun. Kasi ang laki ng ginagastos ni Daddy Frankie. Guys, hindi madaling magpatayo ng bahay. Kaya, sana nga Daddy Frankie, yung mga advice ng viewers na wag nang i-tiles, wag nang lagyan ng kisame, wag mo nang pagandahin Daddy Frankie. Kasi lalo yan pag-iinteresan ni Nanay Ansing. Oo, wag mo nang lagyan ng kisame, wag mo nang lagyan ng total may mga bintana naman, mahangin na yun, mahangin na. Oo. At wag mo na rin palagyan ng kuryente kasi mamumroblema lang sa pagbabayad ng kuryente. Ang gawin mo na lang, Daddy Frankie, lagyan mo na lang siya ng solar. Si Kuya Oliver para mayroon siyang ilaw. Lagyan mo na lang siya ng solar, ganun. At yan, lagyan mo siya ng solar, ibilhan mo siya ng higaan, lagyan mo siya ng kulambo para hindi siya lamukin. So, ayun guys. So, tapos, wag mo na siyang pasyalan, matagal, buwan, bago mo siya pasyalan. At doon mo makikita na kung inaalagaan ba ni Nanay Ansing si Kuya Oliver nang wala kang ibinibigay na pera. Kasi si Nanay Ansing, sa tingin ko, kaya niya lang yan concern kay Kuya Oliver dahil sa may pera. Tingnan mo nga pa, kahit 500 pesos, inihingi ni Nanay Ansing kay Kuya Oliver. O, di ba, Daddy Frankie? Di ba, guys? Kaya, yun lang ang isipin natin. Hindi mapagkakatiwalaan si Nanay Ansing. At, mahirap kapag pinaganda yung bahay ni Kuya Oliver dahil sa pagkakainteresan lalo yun ni Kuya Oliver yung bahay na yun. Kapag pinatiles mo yun, pinaligyan mo ng kisame,
pag-iinteresan talaga yan ni Nanay Ansing. Kaya nga, si Kuya JJ parang nainis na lang dahil hindi naman siya nasunod sa gusto niya. Kaya ang sabi na lang ni Kuya JJ, bahala ka na, Daddy Frankie. 'Di ba guys? Ipinaubayan niya na kay Daddy Frankie kasi mai-stress lang si Kuya JJ na pilit niyang ayaw idikit doon at pilit niyang ayaw na lang ipagpatuloy. Nakiusap si Daddy Frankie, kaya yun na lang ang sabi ni Kuya JJ, ikaw na Daddy Frankie ang bahala. At tama yung ginagawa ni Daddy Frankie ngayon na pinapagawan ng kasulatan. At saka hindi natin alam ang panahon ang nun, kung talagang may pagkaano kasi si Nanay Ansing Sa simula pa lang napansin ko na yun Nasabi ko hindi ito mapagkakatiwalaan si Nanay Ansing. Mahilig siyang magpalusot, mahilig siyang magkadramahan, mahilig siyang at yung asawa naman hindi siya pumapalag kay Nanay Ansing kasi papalayasin siya ni Nanay Ansing. Oo, papalayasin siya. Kaya nagsasawalang kibo na lang din yung kanyang asawa. At mahirap talaga, mahirap. Sobrang mahirap ang kalagayan na kapag ang isang tao na pinagmamalasikitan mo tapos kumbaga wala nang paggalang sa'yo. Mapakahirap guys, oo. Alam ko kanina nasaktan yun ng sobra si Daddy Frankie. Pero nauunawaan ko kung bakit tumaas yung boses ni Daddy Frankie doon sa kasi nakakagalit naman talaga Oo. Kung gusto niyang kunin, dapat tinawagan niya, kinausap niya at sinabi naman ni Daddy Frankie sa kanya na pipilitin niyang kausapin si Kuya JJ para maipagpatuloy yung bahay. So, sana guys, hindi na lagyan ni Daddy Frankie ng kisame, tiles. Huwag niya nang pagandahin. Tama na yung mabubungan. Malagyan ng kwarto. Bilhan niya na lang ng solar. At kulambo, higaan para hindi naman lamukin si Kuya Oliver. So, ayun lang guys. At nakakagigil. Oo, nakakagigil talaga. So, tingnan natin. Sana wag nang, pakatapos ng bahay na yan, sana wag mo nang bisitahin ni Daddy Frankie. Kalimutan mo na niya, wag niya mo nang puntahan. Kahit mga 2, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wag niya mo nang may mga kapitbahay naman doon na makakausap ni Daddy Frankie kung anong nagiging kalagayan ni Kuya Oliver. At saka si Kuya JJ magsasalita yun kay Daddy Frankie. So guys, hanggang dito na lang muna. At guys, iniimbitahan ko ulit yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel ay iniimbitahan ko po kayo na suportahan ang channel ko at pagpindot nyo po ang notification bell at piliin nyo po ang all para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So guys, hanggang dito na lang muna. See you on my next video. Bye-bye.